Kung makakapili ka, anong pipiliin mo? Stress or loneliness? Anong mas gusto mo? Pagod o yung mag-isa kang nalulungkot? What will you choose? Stress or loneliness? What will you pick? Kung ako po ang tatanungin niyo, mas gusto ko na yung stress. Amen? Mas gusto ko na yung pagod na pagod. Bakit? Ito po yung tandaan nyo. Pag stress ka, anong ibig sabihin? May binibigyan ka ng pansin sa iyong buhay. Pag stress ka, dun sa salita pa lang, may binibigyan ka ng diin. Binabahagi mo yung iyong buhay. Ang problema lang sa stress, sobra-sobrang pagbibigay. Amen? Ang problema sa stress, sobra-sobrang pagsasakripisyo. Amen? Ang problema sa stress, sobra-sobrang pagmamahal. Pero magpasalamat ka kung ikaw ay nai-stress. Ibig sabihin, buhay ka. At inaalay mo pa rin, binibigay mo pa rin ang iyong buhay. Amen? Bakit mas maganda ng mas stress kesa sa loneliness? Kasi gusto mong magbigay, pero wala kang pagbibigyan. Amen? Gusto mong magmahal, pero wala kang mamahalin. Gusto mong mahalin ka, pero walang nagmamahal sa iyo. Gusto mong magtrabaho, pero wala kang magawa. Isa sa mga pinaka-masakit na karanasan ay yung mag-isa, ay yung isinantabi ka, ay yung nakalimutan ka. Amen? Kaya nga po, kung pag-iisipan nyo lang, ano ang impyerno? What is hell? Hell is isolation. Ang impyerno ay pagkalayo sa Diyos. Hell is the extreme experience of loneliness, isolation. Kaya nga po pansinin nyo, yung mga matatanda, pag nag-retire, wala nang ginagawa. Ilang buwan lang, namamatay na. Kasi naiisip, nararamdaman, walang silbi. Kasi naiisip, nararamdaman, wala nang kahulugan ng buhay. Kasi naiisip, nararamdaman, wala nang nagmamahal sa kanila. Para saan pa ang buhay? Hindi po ba? Pero pag stress ka, ibig sabihin, meron ka pang ginagawa. Nakakamatay ang stress, opo. Pero mas nakakamatay ang loneliness, ang pagiging mag-isa. Kung pipili din tayo, piliin mo na yung ma-stress ka kesa dun sa maging lonely ka. Amen? Dahil yan ang pinakita din ng Diyos sa atin. Ayaw ng Diyos na siya'y mag-isa lang sa langit. Anong ginawa ng Diyos? Nagkatawang tao siya. Nakisama siya, nakiisa siya, nakipamukay siya sa atin. Anong ginawa natin sa Kanya? Diba? Siya na nga yung tumulong, siya na nga nagsakripisyo, siya na nga yung nagmahal. Sinaktan natin siya. Pinahirapan natin siya. Pinatay siya. In-stress natin ang Panginoon. Pero okay lang sa Kanya. Tinanggap niya kasi yung kanyang pagod, yung kanyang hirap, yung kanyang bigat, inalay niya para sa pagmamahal. Kaya sa susunod na nai-stress ka, bago ka magreklamo, magpasalamat ka. Kasi ibig sabihin, buhay ka, may kahulugan ng buhay mo, at nagmamahal ka ng sobra. Amen? Kung nai-stress ka sa trabaho mo, anong ibig sabihin? Sobra-sobrang pagpapagod mo dyan. Pero pasalamat ka kasi may trabaho ka. Amen? Kung nai-stress ka sa iyong anak, pasalamat ka. Kasi minamahal mo ang iyong anak ng sobra-sobra. Amen? Kung nai-stress ka sa asawa mo, magpasalamat ka kasi sobra-sobra ang pagmamahal mo sa kanya. Amen? At kung nai-stress ka din sa pagsesermo sa simbahan, pasalamat ka kung hindi ka pa rin sumusuko sa iyong paglilingkod. Bakit? Kasi anong ibig sabihin? Mahal mo ang simbahan, mahal mong pananampalataya mo, mahal na mahal mo ang Diyos. Amen? Bago ka magreklamo sa stress mo, pasalamat ka. Kasi ang pagiging stress, minsan, isang tanda ng sobra-sobrang pagmamahal at pagbibigay sa iyong sarili. So, ang tanong ulit, ano ang pipiliin mo? Stress o loneliness? Meron pa pong pangatlo, happiness.
Wag lang puro negative yung tignan nyo sa buhay. Amen? Kala natin yan lang yung option natin eh. Kala natin yan lang yung pwede nating mapili sa buhay. Hindi ah. There is stress, there is loneliness, but do not forget about happiness. And what is happiness? Happiness is choosing joy in the midst of your stress. Pinipili mo yung tuwa sa gitna ng mga bigat, pagod at lungkot ng buhay. At yan po yung halimbawa ng ating Panginoon. Hindi niya tinanggap ang loneliness. Oo, niyakap niya ang stress, pero binuhat niya ng may happiness. Kaya sa susunod na ikaw ay sobrang stress, pagkatapos mong magpasalamat, umiti ka at sabihin mo sa iyong kaluluwa, be happy, be joyful, dahil pinipili ko ngayon, araw-araw, sa gitna ng mga lungkot, sa gitna ng mga suliranin, sa gitna ng mga pagsubok, ay happiness. Magiging magaan ang iyong buhay at magiging madali ang ating paglalakbay, palapit at papunta sa kaharian ng Diyos. True happiness. Embrace your stress, but avoid loneliness.